alalahanin nyo, December ngayon. Nag-aabang yung mga uli agent na yan. Ngayon yung talagang talamak na talamak sila. Mas malamang sila ngayon. Talagang mas matindi ang gagawin nilang harassment ngayon. Pati mga walang utang, o pati yung mga kamag-anak o kapatid ng mga nagkautang, ipopost sila. Pati yung mga kakilala lang o yung mga kaibigan lang, pinopost ngayon itong mga uli agent. Tulungan nyo ko na i-report itong mga kupal na to. Okay? Alright, welcome back mga kadyani. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun nga, alalahanin nyo ha, kagaya sinabi ko doon sa simula, ngayon ang pinakatalamak na pagpo-post ng mga ito. Ito lang, meron ako nakita kanina na dalawang call agent nag-post nung mga kamag-anak at mga kaibigan, tulungan nyo akong i-report. Alam niyo naman siguro kung paano i-report, di ba? Dahil ginawan ko naman kayo ng video noong nakaraan kung paano i-report yung mga Facebook page o mga Facebook account nito, mga call agent na to nagtatago sa mga daming account doon sa mga bagong gawa nila, mga FB pages nila yan. Di ba? Kaya mas maganda kung tingnan nyo na rin, baka nandun din kayo. Silipin nyo yung mga Facebook page nila. Ito, pakita ko sa inyo yung isa. Ito yung medyo nagpanginig din ang laman ko no? Kasi hindi na yung mismong nangutang ang pinopost nila ng kung ano-ano at mayroong mga caption na hindi maganda doon sa mga kaibigan o kamag-anak ng borrower. Meron pang dyan na sisingilin yung pangalan, tapos picture ng kapatid, yung ipopost ito, pakita ko sa inyo, itong pangalan nito, tandaan nyo yan, search nyo lang yan. Pag magsisearch kayo ng pangalan bigyan ko na kayo ng advice, kasi minsan hindi nakikita hindi nyo talaga basta-basta makikita yan, kasi mga nakadami account yan Once sinearch nyo yan, yung pangalan na yan, ito example, si Tina Moran, medyo masagwa talaga pangalan, no? Kasing sagwa ng ginagawa niya, kasing kupal ng ginagawa niya, yan, si Tina Moran. Pag sinearch nyo yan, lalabas kasi yung all. Hanapin nyo ngayon, kapag hindi nyo makita sa all, hanapin nyo doon sa people. Okay? Tsaka yung mga posts. Doon sa dalawang yun, doon nyo mahanap yan, mostly. And then, pag nakita nyo yung picture na yan, yung pangalan Tina Moran, nakatalikod yung profile pic nito Then, report nyo yung Facebook page niya. Ngayon yung tatlong dot sa may gilid, tandaan nyo yung tatlong dot sa gilid na yan, yan yung kung saan mapupunta kayo sa mga report profile nila. Then report nyo yun, tapos pindutin nyo lang harassment and bullying, and then submit nyo lang pong gagawin ninyo. Report lang, tapos done. Okay na po yun. Para mawala itong mga Facebook page, itong mga uli agent na ito na talagang balasubas na. Talaga pati mga walang kinalaman sa utang. Biruin mo yung kapatid mo, ipapahiya. Yung kapatid mo ang ipopost para lang magsingil ng utang. Paano kung nadamay lang, katulad nun, di ba, mayroong mga insidente na hindi naman talaga nagkakaroon ng loan, pinapahiyaan nila sa social media, sa Facebook, di ba? Kahit man ako, sabi ko sa inyo, last year lang, mag-anniversary nga yung ginawa sa akin nung isang uli agent pinost din ako, tapos nagko-comment din sa doon sa mga pictures ko nung last year, itong December din, di ba? Ganoon yun gagawa ng paraan yung mga yan para makapanira ng tao. Kahit sabihin mo wala siyang utang doon, kahit ako na wala akong naging utang doon sa Ola na yun, pinapahiya ako. Ginawan ako ng kwento. Tinachat ako, sisingil ako, hindi ko naman siya inuutangan, hindi ko naman sila inuutangan. Ganyan, kaya kung please lang, tulungan nyo akong i-report. Ako, nag-report na ako nito sa mga to, pero yung iba dyan, yung nasa Facebook page na itong Tina Moran na to, yung iba dyan, medyo na tanggal na. Siguro dahil marami na nakakita doon sa post niya. Tapos yung ito, mga bago na to medyo mga nakarang araw lang ito. Itong si Tina Moran, itong post niya doon sa kapatid ng isang borrower, 3 days ago yan. Ngayon, medyo tumatagal kasi nga, pag wala nagre-report, tandaan nyo, hindi yan isang araw lang. Pag pinost kayo ng mga Ola agent na yan, minsan tumatagal yan. Depende yan kung mapapansin may magre-report talaga na marami doon sa post na yon. Kung hindi man yung Facebook page, yung mismong picture na kung saan nakita nila nakapost sila. Kaya ayun, natatanggal. Kaya minsan may magsasabi na isang araw lang, hindi. Kailangan may magre-report din. Kailangan marami kayong mag-report.
Kasi minsan hindi natin take down ni Meta eh. Kaya hindi ko naniniwala sa nagsasabi na isang araw lang mawawala agad. No. Research muna. research muna pag may time. Hindi yung banat lang na banat. Kailangan lagi yung pag-aaralan kung paano yung kalakaran dito sa mga pagpo-post ng mga all agent. Tulad nito, nakakalkal ko lang din to kanya sa Facebook sa mga post. Ayan. Nakita ko, pinost yung kapatid. At nakakalungkot lang dyan, buong pamilya yung nakapost dyan. Hindi lang yung kapatid. Kasama yung nanay, tatay, tsaka yung magkakapatid na yan. Diba? Ganon katindi tong ito si Tina Moran. Ngayon, tignan natin tong isang Ola agent para i-report nyo rin, no? Ito naman yung isang Ola agent na kung saan, praise na itong yung Tina Moran na yan. Ito siya, si, Coroza Salvador. Di pa ginawang koro ng tinik para ilagay sa ulo niya yung koro ng tinik, di ba? Ito, nakalagay ito, kung makikita niyo yung caption, meron nakalagay na pangalan, tsaka kung takpan natin yung mukha nung pinost kasi iba yung pangalan. Itong mga to kasama ni Dean King, Dennis Kate, hindi na binanggit yata yung apelido, kaya anuhin na lang natin, siguro by that name lang yung binanggit nung Ola agent na ito. Hindi marunong magbayad ng utang, ang titigas ng muka. Tapos ang nakalagay doon sa baba, tingnan iba yung pangalan, di ba? Pansin niyo na lang, iba yung pangalan na nakapost. Kaya siguro kasama o kaibigan. Pero mo kaibigan mo walang kamalay-malay, hindi niya alam, nakapost siya. Kasabwat daw ng mga hindi nagbabayad ng utang. Paano niya malalaman na, di ba? Tulad niyan, anong klaseng kagaguhan yung mga ginagawa nito mga Ola agent na to? Paano nga naman kayo babayaran ng mga yan? Kung pati mga walang utang sa inyo, pinopost ninyo, pinapahiya ninyo. Diba? Kaya kahit ako minsan mag-iisip ako na parang gusto ko na talaga sabi, huwag nyo na bayaran hanggat maaari minsan nagiging ko, yung parang, huwag na nga bayar para malugi yung mga negosyo na, pero hindi ganun basta-basta nalulugi yung mga yan. Maraming pondo yung mga yan. Hindi basta-basta yan. Malaking kumpanya, malalaking alam nyo na, ibig sabihin, malalaking sindikato yung mga dyan. Kaya nga, tamo kahit anong complain natin, di ba? Napansin nyo ba? Hindi basta-basta nawawala. Yung pogo nga naban, pero ito hindi pa eh. Kasi nakarehistro sa SEC. Hindi mo na chinecheck ng maayos ang talagang as in. Tulad niyan, hindi mo alam kung sino nag-post na Ola na ito. Kasi naniningil ng utang. Ito lang naman ang mga gumagawa ng mga ganyan. Maniningil ng utang doon sa mga taong wala namang utang sa kanila. Pati kapatid, pati kakilala, pati kaibigan na walang malay ay nakapost. Ngayon, paano ang gagawin, di ba? Kung pinost mo ng gano'n, pag sinireklamo siya ng cyber libel sa pamamahiya, lalo na doon sa pinost niya na hindi naman kasama doon sa nagkautang, hindi naman niya alam. Dahil kinuha niya yung mga contacts, kinuha niya sa Facebook. Di ba? Pray niya sa Facebook, pati yung pinost niyo. Paano kayo babayaran ng tao? Kahit sino mawawala ng gana. Pero hindi ko sinasabing huwag kayo magbayad ng utang. Wala ko sinasabing gano'n. Tandaan nyo. Ako, neutral ako sa gano'n salita. Kasi nga sabi ko sa inyo, yung magsasabi sa akin, tinuturuan ko huwag magbayad ng utang. Kasi sabihin, naharas ka na, magbabayad ka pa ba? Nasa inyo na yung desisyon. Pero mas mabuti kung kayo makikita nyo yung mga gitong klase ng mga post, excuse me, at nakita nyo yan, pwede nyo i-report sa PNP Anti-Cybercrime o sa NBI Anti-Cybercrime, and then forward nyo rin sa SEC. Kasi pag nag-report naman kayo sa PNP at kung marami kayo, kunwari mas filing, katulad ng ginagawa namin ng nila Ma'am Kika at ni Sir Perfecto Bordalio, pino-forward din sa SEC yun. Okay? Pwede rin yung ganon. Kasi dun babagsak yun eh. Tapos yung mag-iimbestiga niyan is yung PNP Anti-Cybercrime. Kung o paano matitrace itong mga nagpo-post na ito. Kasi mahirap din yung mga links na yan dahil kahit yung mga yan gumagamit ng mga peking address na IP address. Kasi gumagamit yung mga yan ng mga VPN. Tama si Boss Ray, shoutout Boss Ray naanuhan ko yun, yung VPN na yan, mga virtual Dati gumaganyan ako, meron ako mga apps na ganyan na kung saan hindi nalolocate. Meron silang parang access sa ibang lugar o sa ibang pamamaraan na makakapag-internet sila para hindi sila agad-agad nakikita sa IP address na yan. Ganun katindi yung mga yan. Kaya hindi basta-basta natitrace yung mga gumagamit ng mga dummy account, mga Facebook pages na ganyan. Okay? Ngayon, report nyo rin itong si Coroza Salvador. Kasal to, diba? Iba pala. Coroza Salvador. I-report nyo rin yung Facebook page nito
sama-sama nating i-report. Na anuhan ko na rin yan kanina, pero kailangan pa rin mas marami para mas maganda. Tulungan nyo akong i-report yan para mawala yung Facebook page na itong Uli Agent na ito. Dalawa yan ha, yung isa ito yung Namoran, tapos ito Coroza Salvador. Okay, biruin mo. Kung titignan ko, hindi ko papakita sa inyo yung picture na, kasi pag tinitignan ko yung picture, tignan nyo na lang yan kapag sinerge nyo, hindi halatang ano to hindi halatang basta-basta lang. Mukhang may kaya naman sa buhay at mukhang hindi naman kailangan mangutang dito sa mga online lending apps na ito ng mga balasubas. Siguro kung mangungutang ito, credit card, social, di ba? Kasi itsura pala pag nakita sa picture, sa post niya, hindi yan walang utang ito sa mga online lending apps. Pwede sa bangko, mga ganyan. Pwedeng hirap sa bangko kasi hindi yan basta-basta papatol sa mga small time na mga lending apps na ganyan kung magpatakbo. Yung alam nyo lang namamahi at nangaharas, di ba? Common sense na lang, tapos dinamay pa. Kung malaman niya, hindi kasampahan kayo ng kaso niya, diyari rin kayo. Okay? So yun nga, tulungan natin na ma-take down ito na mga pages na ito ng mga Uli Agent at para mawala na yung mga post nila dyan at malinis na rin yung mga borrower na nakahiram dito at mawala yung mga kahihiyan na ginagawa nito mga Uli Agent ito. So yun mga kadyani, sana paki-follow po yung aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. At hanggang sa muli, sarang hamnida po.